Master Jet, maganda po ba ang GSIS policy loan kesa sa emergency loan? So depende po yun kung ano po yung factor na titingnan po natin. Una, sa interest rate, mas mababa ang sa emergency loan kasi 6% per annum yung interest niya. Ito pong sa atin pong policy loan ay 8%. Yung kanya pong interest compounded annually po kapag policy loan sa GSIS. Pagdating naman po sa loan term, ang GSIS emergency loan ay fixed na 3 years. Kaya ibig sabihin niya na kapag nag-apply ka, yung magiging amortization mo ay fixed sa loob ng 3 taon at mababayaran yan sa loob po ng 3 taon. Ito pong ating policy loan ay mayroon pong option pagdating po sa kanya pong sa payment wala po siyang loan term kasi depende lang siya kung hanggang kailan matatapos yung ma-fully paid yung utang kayo po ay pwedeng mag-set ng amount na pwede po magiging deduction from your salary pambayad sa policy loan at magpapatuloy po yun hanggang sa maging fully paid ang utang o kaya ay wala kang ilalagay na magiging monthly deduction sa sahod mo pero pwede ka magbayad through the GSIS Touch App o kaya ay over the counter o kaya ay sa mga bayad center para po liliit yung balanse ng utang at the same time darating yung araw na ma-fully paid yung loan mo. So yun po yung advantage po sa part ng atin pong policy loan kasi may option talaga ito pong si borrower tungkol po sa payment kung magkano yung gusto niya maging payment o kaya ay ayaw niya magbayad ng regular monthly. So pagdating naman po dito po sa renewal, ang emergency loan po ay nare-renew lamang yan kapag nag-o-offer muli ng emergency loan sa inyo pong lugar. For example, ngayon nag-avail ka dahil po yun sa mga disaster na nangyayari sa inyong lugar ay naging available ang emergency loan, nag-avail ka. Tapos, sa loob ng 3 taon, wala pong, by God's grace, wala pong nangyaring emergency, disaster sa inyo pong lugar. So, hindi po nagkaroon ng state of emergency, state of calamity. So, wala pong magiging bagong offer sa fully paid yung utang mo. Hindi mo siya pwede ma-renew kung wala pong bagong offer ang GSIS na emergency loan sa inyong lugar. Pagdating po sa policy loan, nare-renew po yan every year. Anniversary date ng inyo pong pag-apply ng loan. Kung nag-apply ka ng loan ngayon, September 30, then pagdating po ng September 30 next year, pwede ka na muling mag-apply. Titignan po yun kung mayroon ba magiging net proceeds mula po sa offer ng GSIS, mula po sa loanable amount ng inyo pong naipon na value sa policy compared sa balanse ng inyo pong utang. So, yun po ang pagiging net proceeds. Kung meron pong net proceeds, then go. Pwede po kayo mag-renew every year. Once a year lang. Every anniversary date, pwede ka mag-renew. Kung hindi ka pa makapag-decide after 1 year, maybe the next few days, magbago yung isip mo, pwede ka pa rin mag-renew. Basta kay lumagpas ka doon sa anniversary date. So yun po ang pagdating naman po sa policy loan. Ngayon, kung saan po ang mas mabuti dyan sa inyo ay depende po kung inyo pong option o kung saang factor ka mas nakafocus. Kung ayaw mo doon sa sa policy loan, mas prefer mo yung options o yung terms and conditions ng emergency loan, then it's up to you. Kung ayaw mo sa emergencies at mas prefer mo yung policy loan, it's up to you po. Depende po yun sa mga choices po natin. Pero yun po yung mga nabanggit natin, yun po yung pagkakaiba ng dalawang loan offers na ito ng GSIS. Kayo po ba mga master, saan po ang mas maganda para sa inyo? Ang emergency loan po ba or ito pong policy loan ng GSIS?